Last POV, nanatili pa ako ng halos 30 minuto dito sa loob ng walk-in closet bago ako lumabas. Nanawa na siguro si Aldrin sa kakakatok dahil tumigil na siya. Yun nga lang pagkalabas ko ng kwarto. Walang Aldrin akong naabutan. Mukhang sa sobrang inis din sa akin, umalis na siya. Mabuti yon dahil ayaw ko na rin talaga siyang makausap. Lalo lang umiinit ang ulo ko kapag nakikita ko siya. Dahil sa hindi ko maintindihang pagkainis, padabog akong naglakad patungo sa banyo. Kahit na nakapagpalit na ako ng damit, bala kong maligo na lang muna. Pagod ako at wala akong ibang gustong gawin kung hindi ang matulog lang. Hindi naman sana ako nalasing, pero para bang nangihina ang katawan ko. Mabilis ang ligo lang naman ang ginawa ko. Pagkatapos kong maligo, nagpalit na rin ako ng damit pantulog. Pinatayo ko na ang aking buhok at pagkatapos noon, mabilis na akong nahiga ng kama. Mabuti pang matulog dahil feeling ko habang tumatagal, napapraning ako eh. Hindi pa rin bumabalik si Aldrin kaya kahit masama naman ang loob ko, pilit ko na lang na binabaliwala. Ayaw ko nang mag-isip ng kung ano-ano. Bahala na siya. Baka tatanungin ko si Manang Luming kung kailan bang libing ni Yaya Linda. Hindi ko na namalayan pa kung ilang oras na ako nakatulog, pero nagising na lang ako sa isang mainit na halik sa buo kong mukha. Sa pagmulat ng aking mga mata, ang nakatunghay na mukha ni Aldrin ang kaagad na sumalubong sa akin. Anong ginagawa mo? Bakit nandito ka sa kwarto? Naiinis kong tanong sa kanya, kasabay ng pagtakip ko sa aking ilong. Hindi ko maintindihan pero feeling ko kasi bumabaligtad ang sikmura ko. Nasusuka ako na ewan. Anong ginagawa ko? Come on, Rika, mag-asawa tayo. Natural, nandito ako sa kwarto. Ano bang nangyayari sa'yo? Kung makapag-react ka dyan, akala mo naman ang baho ko. Ang arte mo talaga. Nakangisi niyang sagot sa akin at akmang ilalapit niya muli ang mukha niya sa mukha ko nang mabilis ko siyang itinulak. Ang ending, nahulog siya mula sa kama. Hindi niya marahil inaasahan ang ginawa kong pagtulak sa kanya. Napalakas din kasi dahil feeling ko talaga nasusuka ako at hindi ko alam kung anong pabangong gamit ng taong ito at kung bakit ang baho niya. Hindi ko na binigyang pansin pa yon, bagkos mabilis ko siyang bumangon ng kama at halos takbuhin ko ng banyo, marating ko lang kaagad. Ayaw ko magkalat ng suka dito sa loob ng kwarto namin. Carpeted pa naman ang buong silid at talagang babaho kami kapag gagawin ko yon. Narinig ko pa ngang nagre-reklamong boses ni Aldrin. Pero natigil rin na mapansin niya ang kalagayan ko. Pagkapasok ko sa loob ng banyo, diretso ako sa toilet bowl. Halos isubsob ko ng ulo ko sa loob ng bowl dahil sa walang humpay na pagsusuka. Pambihira, nakain ba ako ng hindi maganda? Lasing pa rin ba ako doon sa red wine na ininom ko noong nakaraang gabi? Heist, hindi talaga siguro magandang idea na gumagala sa mga lugar na wala akong kasama. Paano kung nilason ako? Are you okay? May masakit ba sa'yo? Narinig kong sambit ni Aldrin sa akin. Hindi ko na nga namalayan pa ang paglapit niya sa akin at naramdaman ko rin ang paghaplos niya sa likuran ko. Hindi ako okay, Aldrin. Nahihilo ako. Mahinang bigkas ko sa kanya. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Nakakaramdam ako ng panlalamig at feeling ko umiikot ang buong paligid. Baka naman nalipasan ka ng gutom. Ano ba talagang pinagagawa mo habang wala ka rito sa mansyon? Tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo, sagot niya sa akin. Ramdam kong inis sa boses niya kaya nainis akong tumayo mula sa pagkakaluhod dito sa harapan ng toilet bowl. Pero natigil din dahil pakaramdam ko biglang umikot ang buong paligid. Feeling ko lumilindol kaya wala sa sariling napakapit ako kay Aldrin. Buti na lang at nakaalalay din siya sa akin kung hindi baka bumagsak na ako sa tiles ng banyo. Hinayaan kong nakaalalay sa akin si Aldrin. Habang naglalakad ako patungo sa sink, siya na rin ang nagbukas ng faucet kaya kagad na rin ako nagmumog. Ayos ka na ba? Tatawagan ko mamaya ang family doctor para matingnan ka. Baka mamaya may naglason sa'yo sa labas eh. Kailan ka pa nakaramdam ng ganito? Muling tanong sa akin ni Aldrin. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko ng sobrang pag-aalala niya sa akin. Halos nakayakap na rin siya mula sa likuran ko. Hindi ko alam, ngayon lang. Saka sino naman na maglalason sa akin? Hindi naman ako kumakain sa tabi-tabi ha. Sa sobrang mahal ng restaurant na kinainan ko, alangan namang bigyan nila ako ng sirang food. Nakaingos kong sagot sa kanya.
Kung hindi niya sana ako ginalik nitong mga nakaraang araw, hindi sana mangyayari sa akin to eh. Hindi sana ako aalis ng bahay at hindi siguro ako nagkakaganito ngayon. Heist, parang gusto ko na tuloy bumalik ng Manila. Parang ayaw ko na dito sa hasyenda. Wala rin naman siyang time sa akin eh. Okay, much better nga siguro na matingnan ka talaga ng doktor. Para masigurado tayo. Narinig ko sagot niya sa akin kasabay na pagdampi ng facial tissue sa noo ko. Tagaktak din kasi ang pawis ko sa bahaging iyon kaya hinayaan ko na lang siya na punasan niya ako. Wala akong balak na maghilamos dahil feeling ko lalagnatin ako. Baka sa sobrang pagod kaya ako nagkakaganito. Nang masiguro ko ng maayos ang pakiramdam ko, nagpasya na akong lumabas ng banyo. Halos buhati na ako ni Aldrin dahil feeling ko pati tuhod ko biglang nawala ng lakas. Nakaalalay na rin siya sa akin hanggang sa makahiga ako ng kama. Anong gusto mo? Gusto mo bang ikukuha kita ng makakain mo? Malambing yung tanong sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. Kaagad naman akong umiling, kasabay ng pagpikit ng aking mga mata. Nope, wala akong gana eh, bigkas ko sa kanya. Narinig ko naman ang marahan niyang pagbuntong hininga bago ko naramdaman ang paghiga niya sa tabi ko at mahigpit niyang pagyakap sa akin. Sa paghiga at pagyakap sa akin ni Aldrin, bigla ako nakaramdam ng hindi mapaliwanag na inis. Ewan ko ba, wala naman siyang ginagawang masama at ramdam ko rin naman ang pag-aalala niya sa akin pero nainis talaga ako. Dagdagan pa na hindi ko talaga type ang naamoy ko sa kanya. Hindi naman siya amoy pawis pero mabaho talaga siya. Hindi ko magets kung anong amoy pero hindi ko gusto kaya naman. Imbis na manatili ako sa tabi niya at ipikit ang mga mata para makapagpahinga, napabangon ako ng wala sa oras. Kaya naman nagulat siya sa akin. Bakit? Nasusuka ka na naman? Nag-aalala niyang tanong sa akin. Yamot ako na pabuntong hininga at nainis siyang tinitigan. Saan ka ba galing? Bakit ang baho mo? Maligo ka na nga muna, Aldrin. Nainis kong sagot sa kanya. Napansin kong pagkagulat sa mukha nito at pasimple niya pang inamoy ang sarili niya. Bago niya ako seryosong tinitigan sa mga mata. Anong amoy? Alam mo kung ayaw mo ko makatabi sabihin mo lang. Aalis ako. Nainis niya sagot sa akin. Kagad ko naman siyang inirapan sabay halukip-kip. Aalis? Saan ka pupunta? Sa pangit na taga-bukid na si Ivana? Pupunta ka doon? Gusto mo ba talagang ubusin ang pasensya ko at sugurin ng babaeng yun at ingud-ngud sa putikan? Nandidilat ang mga matang sigaw ko sa kanya. Lalo ko namang nakitaan si Aldrin ng pagkagulat dahil sa inasal ko. Tulala siyang napatitig sa akin. Ayos ka lang ba, Rika? Bakit ang tapang mo? Bakit ang bilis mo magalit? Kailangan ko na bang tumawag ng albularyo para ipatawas ka? Sagot niya sa akin. Kaagad naman ako nagsalubong ang kilay ko dahil sa sinabi niya, hindi ko gets kung anong ibig niyang sabihin at ang salitang alburaryong tinutukoy niya. Ewan ko sa'yo. Sino ba namang asawang matutuwa na nakikitang nakipaglandian ng asawa niya sa isang lamay? Aber? Aldrin, umayos ka ha. Huwag na huwag mo ubusin ang pasensya ko. Kung hindi isusumbong na talaga kita kay Lolo Ryder. Makikita mo. Galit kong muling wika sa kanya, hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin ngayon pero sobrang hirap kontrolin na emosyon ko. Nababahuan ako kay Aldrin pero ayaw ko rin naman siyang umalis. Gusto ko nasa tabi ko lang siya pero bawal siyang lumapit sa akin. Ewan ko sa'yo, wala akong ginagawang masama at hindi ko babae si Ivana. Fine, baka naging masala ng amoy mo kaya ka siguro nababahuan sa akin. Dito ka lang, tatawagan ko na munang family doctor at pagkatapos niyang maliligo ako. Baka may pawis lang ako at hindi ko lang siguro naaamoy. Yamot na sagot niya sa akin at mabilis nang bumaba ng kama. Dinampot niyang kanyang cellphone at may tinawagan samantalang nagpa siya akong sumandal sa headboard ng kama habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Katulad ng sinabi niya kanina, pagkatapos niyang tawagan ng family doctor na titingin daw sa akin, naglakad na siya patungo sa banyo para daw maligo. Hinayaan ko na lang bagkus dinampot kong aking cellphone at nag-browse sa social media. Nag-message din ako sa pangangamusta kay mommy pero hindi siya sumagot. Siguro offline si mommy. Halos 15 minutos din na natili si Aldrin sa loob ng banyo. At paglabas niya, tanging bathrobe lang ang suot niya. Naligo nga siya dahil napansin kong basa ang buhok niya. Nakangiti naglakad palapit sa akin at naupo sa tabi ko. Mabilis naman ako napatakip sa ilong ko nang maamoy ko na naman ang kakaibang amoy mula sa kanya. Sa ngayon, sobrang tapang na ng amoy at parang gusto ko namang bumaligtad ang sikmura ko. And speaking of baligtad, ayan na, nasusuka na naman ako.
Wala sa sariling bumaba ako ng kama at halos patakbong pumasok sa loob ng banyo. Katulad nung kanina, halos isubsob ko na naman ang ulo ko sa loob ng toilet bowl para lang mapwersang ilabas ang kung ano man ang gustong ilabas ng sikmura ko. Rika, ano ba? Iba na yan ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Narinig kong wika ni Aldrin mula sa likuran ko. Katulad kanina, hinaplos-haplos niya na naman ang likuran ko, kaya galit ko siyang nilingon. Umalis ka na nga dyan, papatayin mo ba ako sa amoy mo? Ang baho mo ha? Galit kong sigaw sa kanya. Muling nagkasalubong ang kilay nito at nagtatakang tumititig sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Anong mabaho? Kakaligo ko nga lang. Maayos ako nagsabon ng katawan at tanging lotion at deodorant lang ang pinahid ko sa katawan ko. Nainis na sagot sa akin habang halata sa kanyang muka na naguguluhan na naman siya. Pwes, maligo ka ulit. Huwag kang magsabon at huwag kang gumamit ng lotion or deodorant kung gusto mong makalapit sa akin. Galit kong sagot sa kanya bago ko muling dumuwal ng dumuwal. Kahit ako nagtataka, hindi rin talaga sa sarili ko. Bakit ba napakasala ng pang-amoy ko? Noong maayos naman ang samahan namin, halos sumiksik nga ako sa katawan niya dahil bangong-bango ako sa kanya. Tapos ngayon ayaw ko nasa naaamoy ko sa kanya. Heist, ang gulo ng pang-amoy ko. Baka nga siguro kailangan ko na magpatingin sa espesyalista. Dahil baka may sakit na ako sa utak. Baka masyado na akong na-stress kaya ako nagkakaganito. Nasunod ang gusto ko. Pagkatapos kong sumuka kanina, walang choice si Aldrin, kundi ang muling pumasok sa loob ng banyo para maligo. Hygiene niya na daw kasi ang nakasalalay dito. Hindi naman daw siya mabaho at bakit daw napaka-arte ko na. Habang naligo siya, muli kong inabalang sarili ko sa aking phone. Kahit naman papaano, medyo lumamig ng ulo ko kay Aldrin. Hindi na ako galit sa kanya dahil mukhang wala naman siyang balak na umalis ngayong araw. Katunayan nga, inalagaan niya nga ako eh. Hindi ko naman sinasadyang pulaan siya sa amoy niya. Naging honest lang naman ako sa kung ano man ang naaamoy ko sa kanya. At wala naman sigurong masama doon, hindi ba? Halos 20 minuto rin nagtagal si Aldrin sa loob ng banyo bago ko napansin ang paglabas niya. Nakasimangot pa siyang tumitig sa gawi ko, kaya kaagad ko naman siyang inirapan. Hindi na siya nagtangkapang lumapit sa akin. Bagkus diretso na siyang naglakad patungo sa walk-in closet at pumasok sa loob. Nasundan ko na lang siya ng tingin. Siguraduhin niya lang talaga na hindi na siya nangangamoy dahil hindi ko na talaga siya papayagang makalapit sa akin. Bahala siya. Maghihiwalay talaga kami ng higaan mamaya. Sa muling paglabas ni Aldrin mula sa walk-in closet, sakto naman na may kumatok sa pintuan ng kwarto. Sinulyapan niya na muna ako bago siya naglakad patungo sa pintuan at binuksan iyon. Nandito na si Dr. Estrada. Ano bang nangyari? Narinig kong tanong ni Lola Rebecca. Wala sa sariling napaayos ako ng upo ng kama pagkarinig ko sa boses ni Lola. Nakakahiya naman kung nakahilata ako dito sa kama. Isa pa, naalala ko na may kasalanan pala ako kaya dapat na nagpakabait ako. Si Rika po kasi, nag-aalala ako. Kanina pa siya nagsusuka. Narinig ko sagot ni Aldrin. Pigil ko naman ang sarili ko na mapatas ang kilay ko. Sa tono kasi ng boses ni Aldrin ngayon para kasi talaga siyang ulirang asawa. Ganun ba? Bakit? Kailan pa siya nagumpisang magsuka? Sinasabi ko na nga ba hindi ba? Sabi ko bantayan mo yung asawa mo, lalo na't bago lang siya dito sa probinsya natin. At baka mapaglaruan siya ng masamang elemento. Narinig kong kastigo ni Lola Rebecca kay Aldrin. Hindi ko namang mapigilan ng mapangiwi. Masamang elemento, kapre lamang lupa. Uso pa ba yan ngayon? Imposible. Ang mabuti pa, tingnan ko na muna ng misis mo iho. Baka naman may nakain lang na hindi tanggap ng sikmura niya. Kaya siya nagsusuka ngayon. Siguro siyang tinutukoy na doktor ni Aldrin na tinitingin sa akin. Ilang saglit halos sabay na silang pumasok sa loob ng kwarto. Mabilis ako nilapitan ni Lola Rebecca at kinamusta. Ayos ka lang ba iha? Liban sa pagsusuka, wala ka bang ibang nararamdaman sa sarili mo? Nag-aalalang tanong ni Lola sa akin. Nahihilo din po ako Hindi naman po ako nalipasan ng gutom at kumakain naman ako sa takdang oras noong nasa resort po ako. Hindi ko po alam kung bakit bigla na lang po akong nasusuka. Sagot ko naman kay Lola. Napansin ko sinuri ako ng tingin ng doktor. Bago nito nilabas ang kanyang mga aparato at naupo sa tabi ko. Liban sa pagsusuka at pagkahilo, wala ka na bang ibang nararamdaman iha? Narinig kong tanong ni Dr. Estrada. Wala na po. Magalang ko sagot sa doktor. Tumango ito at kaagad niya akong kinunan ng blood pressure. Nag-check din siya ng temperature ng katawan ko at okay naman daw ako.
Wala daw akong lagnat at wala naman daw siyang napapansing kakaiba sa akin. Liban na lang na maputla daw ako. Nag-try ka na bang mag-PTE ha? Muling tanong na sa akin ng doktor habang isa-isa niyang binabalik sa bag niya ang ginagamit niya sa akin. Tulala naman ako na patitig sa kanya dahil hindi ko alam kung anong ibig sabihin niyang PT. PT? Ano po yun, Dok? Mahina akong tanong. Kasabay ng pagkagat ko sa labi ko. Yun tayo hindi ko alam kung anong PT. Napag-aralan kaya yun sa school? Baka mamaya napag-aralan namin yun at absent ako. Pregnancy test, Iha. I think may mga sintomas kang pinapakita, katulad sa mga babaeng nagdadalang tao. Kailan ka dinatnan ng huling menstruation mo? Nakangiting tanong sa akin ni Doc. Kaagad naman nalaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Kailan nga ba? Shit, simula nung dumating ako dito sa mansyon, hindi na ako dinatnan. Pero imposible naman, buntis kaagad ako. Nabuntis kaagad ako ni Aldrin na to. Ngayon pa nagkakalabuan na kami, wala sa sarili na patitig ako kay Aldrin. Katulad ko, kitang-kita ko rin ang pagkagulat na nakaguhit sa mukha nito. Nang mapansin niya nakatitig ako sa kanya, napansin ko unti-unti sumilay yung ngiti sa labi niya. Dok, ibig niyo sabihin nagdadalang tao pala talaga si Rika? Kaya siguro siya nababahuan kanina sa akin. Kahit na kakaligo ko lang. Kaya siguro asal tigre siya kanina. Nakangiting sagot ni Aldrin sa doktor. Mabilis pa ako nitong nilapitan at hinawakan sa kamay ko. Hindi na ako nakapalag dahil nakatingin sa amin si Lola. Kasama talaga yan sa pagbabago ng ugali ng isang babaeng buntis. Bilang asawa, kailangan mo lawakan ang iyong pasensya. Intindihin mo rin ang mga tantrums niya. Ibigay mo lahat ng nais niya dahil mabilis magtampo ang buntis. Although para maka 100% sigurado tayo, kailangan na rin na muna niya mag-PT. Nakangiting sagot naman ni Doc, sabay abot sa akin isang bagay na parang ballpen. Kahit wala na sigurong PT, Doc, parang sure na ako na buntis tong asawa ko. Sa wakas, magiging daddy na pala ako Kaya palang bilis uminit ng ulo nitong asawa ko dahil may laman na palang tiyan niya. Halata ang tuwa sa boses ni Aldrin habang sinasabi niyang katagang iyon. Wala sa sariling muli ako napatitig sa kanya. Masaya siya na magkakaanak na kami. Paano naman ako? Masaya rin ba ako sa posibleng pagdadalang tao ko? Ready na ba talaga ako na magkaanak kami? Bakit ang bilis? Paano nang bala kong maglibot sa buong probinsya? Sinunod kong suggestion ng doktor na kailangan ko mag-PT. Siyempre, kabado to the highest level. Kinakabahang excited ako sa posibleng magiging result. Gusto ko pa nga sanang samahan ni Aldrin dito sa loob ng banyo. Pero hindi na ako pumayag. Hindi naman masyadong halata na siya itong mas excited. Mukhang nakalimutan niya na rin ng ilang beses kong reklamo sa kanya na mabaho siya. Parang wala na lang sa kanya yun at halos buhatin niya naman ako kanina. Patungo dito sa banyo. Sundin ko lang ang utos ng doktor na kailangan kong mag-PT. Pagkatapos kong patakan ng maliit na butas ng urine ko ang pregnancy kit, naghintay lang ako ng ilang sandali. Walang kakurap-kurap ang aking mga matang nakatitig sa PT at ilang saglit lang hindi ko malaman kung iiyak o tatawa ba ako nang biglang lumitaw ang isa pang pulang guhit. Confirm, positive, buntis ako, magkakaanak na ako, magkakaanak na kaming dalawa ni Aldrin. Sa isiping yon, hindi ko na napigilan pang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Masaya ako at the same time, natatakot ako sa isiping kaya ko na nga bang maging ina. Feeling ko kasi hindi pa ako nag-matured. Rika, sweetheart, ano na? Tapos na ba? Kanina ka pa dyan. Excited na kaming lahat dito sa resulta. Natigil lang ako sa aking pagmumuni-muni na marinig kong boses ni Aldrin sa labas ng banyo. Mabagal ako naglakad patungo sa pintuan ng banyo at binuksan yon habang hawak ko pa rin ang pregnancy kit. Sa pagbukas ko ng pinto, kagad na tumambad sa paningin kong nagtatanong ng mga mata ni Aldrin. Wala sa sariling, inabot ko sa kanyang pregnancy kit habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mukha. Positive buntis nga yata ako. Mahina akong bigkas. Napansin ko na pasulyap na muna si Aldrin sa hawak niya ng pregnancy kit kasabay na masayang pagguhit ng ngiti sa labi niya. Tinitigan ako sa mga mata at nagulat na lang ako nang mahigpit niya akong niyakap. Buntis ka nga. Buntis nga ang sweetheart ko. Buntis nga ang Rika ko. Natutuwa niyang bigkas kasabay ng pag-angat ko sa ere. Sa sobrang tuwa niya, parang wala lang sa kanya ang bigat ko at binuhat niya ako patungo sa kama at buong ingat na ibinaba. Na hindi ko na nga napansin ang tuwa na kaagad na rumihistro sa mukha ni Lola Rebecca dahil sa ginawa ni Aldrin. Namayani na kasi ang masayang boses ni Aldrin sa buong paligid. Halata talaga sa kanya na masaya siya sa pagdadalang tao ko. Para tuloy akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Ang kaninang agam-agam na naramdaman ko sa puso ko kanina
ay napalitan niyo ng tuwa, lalo nang makita kung gaano kasaya ang asawa ko. Ang ilang araw na pagtatampo ko sa kanya ay para bang biglang naglaho, lalo nang maramdaman ko ang labi niya sa buo kong muka. Para siyang tanga na pinaliguan ako ng halik sa buo kong muka. Thank you. Promise magiging mabuti akong daddy sa anak natin na Rika ko. Magiging mabait din akong asawa at hindi na talaga kita gagalitin. Masaya niya ang bigkas. Lalo naman ako nakaramdam ng tuwa dahil sa narinig ko mula sa kanya. Makikita niya, aasahan ko talagang sinabi niya ngayon. Huwag na huwag niya akong galitin, kung hindi mag-alsabalutan talaga ako at uuwi ako ng Manila. Nasa ganun kaming sitwasyon na marinig naming pareho ang pagtikim ni Lola Rebecca. Wala sa sariling naitulak ko tuloy si Aldrin at nahihiya akong napayuko. Aminado ako ng dahil sa tuwa naming dalawa ni Aldrin, nakalimutan kong nandito na palang doktor sa silid namin pati na rin si Lola Esmeralda. Kinonfirm na rin ni Doc Estrada ang pagdadalang tao ko't sinabi niyang kailangan daw naming bumisita sa OB-GYN para maresetahan ako ng mga vitamins. Of course, hahayaan na muna naming magpahinga si Rika at bukas na bukas din dadalhin namin siya sa OB-GYN. Narinig ko sambit ni Lola Rebecca. Halata sa mukha nito na masayang-masaya rin siya sa hatid na balita. Ibig lang sabihin nito, magkakaroon na rin siya ng apo sa tuhod mula kay Aldrin. Pagkatapos ng mahabang bili nila Lola Rebecca at Dr. Estrada, sa wakas lumabas na rin sila sa silid namin dalawa ni Aldrin. Naiwan naman kaming dalawa. Nanunay kita ko pa rin sa mukha niyang matinding galak. Narinig mo yung sinabi kanina ni Doc, iwasan mo raw ma-stress, kumain sa tamang oras at bawal ang lakwatsa. Nakangiti niyang wika sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapabuntong hininga dahil sa sinabi niya. Kaya nga, bawal akong ma-stress kaya huwag mo akong stressin. Seryoso kong sagot sa kanya, napansin ko kagad naman naglahong ngiti sa labi niya. At seryoso akong tinitigan. Kailan ba kita binigyan ng stress? Ikaw lang naman itong parang ewan Hindi naman kita inaano. Bigla ka na lang nagtataray. Mahina niyang sagot sa akin. Kagad ko naman siyang inirapan. Anong wala kang ginagawa? Hindi mo pa rin ba gets? May gusto sa'yo ng Ivana na yon at nilalandi ka niya. Nandidilat na sagot ko sa kanya. Magpapaliwanag pa, ngayon never ako nagkamali sa kutob ko. Okay, fine. Kung may gusto siya sa akin, hindi ko naman siya gusto. Ikaw lang ang love ko, kaya ipapalagay mo kalooban mo. Nakangiti niya sagot sa akin at manghaplusin niya sana ako sa aking pisngi. Pero kagad kong tumabig ang kanyang kamay. Huwag mo kong hawakan, baka maruming kamay ko at magkatagihawat pa ako. Nakaingos kong wika sa kanya at mabilis na bumaba ng kama. Akmang maglalakad na sana ako patungo sa pintuan ng kwarto nang magsalita. Saan ka pupunta? Hindi ba't sinabi ng doktor na kailangan mo magpahinga? Nagtataka niyang tanong sa akin. Kagad ko naman siyang pinagtaasan ng kilay. Pupunta ako ng kusina, nagugutom ako at maghahanap ako ng makakain. Nakataas ang kilay na sagot ko sa kanya, hindi na nagpaawat pa. Mabilis na akong lumabas ng kwarto. Ano kayang mangyayari ngayong buntis na si Rika? Dahil kaya dito madagdagan pa ang pagiging mataring nito kay Aldrin? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.